Praise the Lord, everyone! Hallelujah! Thank you, Jesus! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, O God. Sa magandang hapon, magpalang hapon sa bawat isa, mga kapatid. Tayo-tayo na naman ay nagkita. Ngunit, mga kapatid, one thing for sure, na ang oras sa ito ay hindi sayang, mga kapatid. Our labor is not in vain. Amen? Amen. Hallelujah. Sa oras nito, mga kapatid, ngayon yung basahin ko to sa John 15:5 sa Tagalog. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magat. Amen, mga kapatid? Amen, praise the Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Muli nating palapakan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah, yung deserve ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Ang bawat oras, mga kapatid, ay napakahalaga. Hallelujah, Jesus. Alam niyo, mga kapatid, kung kaya ng ibang mga grupo, mga kapatid, nung maghapon sila na nagpupuri. Ano pa tayo, mga anak ng Diyos sa buhay. Amen? Amen. Maghapon tayo dito, mga kapatid, ngunit hindi sayang ang ating mga oras sa mga oras sa ito na malapit tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Mas lalo tayo napapalakas ng Panginoon. Nabubusog tayo spiritually. Hallelujah, Jesus. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Na patuloy siya nagpo-provide ng mga ganitong gawain. Praise to God. Hallelujah, Jesus. Pwede ba nating awitan ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's invite the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Dahil wala kang katulad, Panginoon. Ikaw lamang, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.
minsan papapurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, hayaan niyong purihin ka namin, sambahin sa oras nito. Hallelujah. Itaas sa oras nito, Panginoon. Hallelujah. Dakilain sa oras nito, Panginoon. Dahil ito po ang nararapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw sambahin, purihin, at pasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, hallelujah. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyong presensya po, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, ang aming puso't isipan ay nilalapit namin sa inyo po, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ano man ang hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Lord. Linisin niyo po, Panginoon, o anumang karumihan, anumang di aya sa iyong harapan, Panginoon, Lord, ay hilingin namin ang kapatawaran po, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na nararamdaman namin presensya po, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, kung paano ka po kumilos kaninang umaga, ay minsan pa, Panginoon, ang inyong presensya ay kumilos po sa oras nito, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, all the glory and honor and praises back to you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Bago tayo umupo, mga kapatid, malayan natin kamay ng bawat isa. Wala tayong lalampasan. Hallelujah. Habang tayo umaawit sa ating Panginoon, dapat lahat makamayan natin. Masayang Kristiyano, nag-aawitan, nagpupuri at nag-aalala sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka sa Panginoon. Umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka sa Panginoon. Sumayaw ka, sumayaw ka, sumayaw ka, sumayaw ka, sumayaw ka, sumayaw ka sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mali na po tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah! Meron po ba tayong bisita? Praise God. From Jagang Family. Hallelujah. At meron po bang nais maghandog ng testimony ngayong araw na to, mga kapatid? Short testimony. Okay, si Brother Balong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Pagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa buong buhay na naglilingkod ako sa Panginoon since nung bata pa ako. So, yun nga, mga kapatid. So, yan. Maraming mga pagsubok, pero nandun pa rin ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Kaya, hindi, nandun ang Panginoon sa atin dahil mga struggle, andyan lang yan, pero ang Panginoon sinasamahan tayo sa lahat ng bagay, mga kapatid. Pero kahit yun, ang Panginoon ay nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Amen, hallelujah. Natutuwa lang ako sa nangyari sa buhay ko ngayon kasi tutuwa lang ako sa Panginoon kasi
Kumbaga, ina-align lang tayo ng Panginoon sa magandang credit. Shout out po sa special sound. Hindi, mga kapatid, yun nga po, songless na nakatagpo ako ng isang babae na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi tayo, nandun pa rin yung hindi tayo inihiwalay ng Panginoon sa, sa paniniwala natin sa ating Panginoon, sa nag-iisang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kahit anong pagsubok or huwag tayong hihiwalay at magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Amen. At yun, nasasalamat ako sa Panginoon sa mga nagdaang mga trabaho, pero agad na pinoprovide ng Panginoon yung trabaho, agad binibigyan ng Panginoon. At yan nga, meron na. Sorry na sa mga Yan, thank you. Sa mga taken na kasi, mga kapatid, ayan, kaya si Rainier, wala yan. Lang, palabas lang yan. Front lang yan. Pero yan talaga yan. God, nililinaw ko lang ngayon. Kaya, mga kapatid, salamat sa Panginoon at binabalik ko ang kapurihan sa atin. Amen. God, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat salamat. Nakakatuwa ng mga kapatid si Brother Balong. Kasi blooming siya ngayon. Blooming. Isa lang ang masasabi namin sa iyo, Brother Balong. God bless you. Happy birthday. Greening. Ano mga kapatid, Brother Balong, ang pag-aasawa. Hindi yan parang mainit na kanin. Pag napaso, ayan. Ayun sa likod mo yung handang magpayo sa'yo. Praise God, hallelujah. At meron pa po bang gustong mag-testimony, mga kapatid? Ay, God bless you, Sister Eloisa pala. The special someone. Hindi nga sinabi. Sabi mo naman. Sorry, MC po ako. Sino pa po ba gustong mag-testimony, mga kapatid? Wala, mukhang wala na, mga kapatid. Ako tayo sa giving, hallelujah. Sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo po ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durong awan ng langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagayan. Amen. Hallelujah. Sino gusto ng pagpapala? Galing sa ating Panginoon. Wala! Sino gusto ng pagpapala galing sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Tayo bigay sa Panginoon.
Lord, maraming salamat po sa akin ito, God. Nandito din kami sa iyong sambahan, God, upang magpuri at magpasalamat sa iyo, God. Lord, I-bless mo po ang mga nagbigay. At hindi mo nagbigay, ibigay. Sisip, ibig at umagapaw. Dalangin kami po, Panginoon, na magamit namin ito sa lalago ng iyong buhay. Lord, sa aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Amen. Tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Tayo tumayo. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, dalawa tatlo magkadikot sa Kanya, siya'y paririto sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. So mga kapatid, hindi kakulangan ko ng pwesto, kundi labis na pwesto para sa mga anak niya magpupuri sa Panginoon. Unay kung bumulong-tulong dyan mga kapatid para magpuri sa Panginoon. Kung gusto mong tumalon-talon, hallelujah. We're free to worship the Lord. Hallelujah.
God, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ano man ang ating nararamdaman, mga kapatid, ang ating kabigatan. Let's be still in the presence of the Lord. Hallelujah. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship your name, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Pwede ba natin iunat natin mga kamay sa Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Suliranin man ay dumating. Salamat, Panginoon. Nariyan ka sa aming tabi. Narito ka sa aming mga buhay. Hallelujah. Sa kabila ng mabibigat na pagsubok na dumarating sa aming buhay. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay Diyos na buhay. Salamat, ikaw ang Diyos na dakila. Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na ikaw ay Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako. Na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Thank you so much, God. I-bless mo, Panginoon. Amen. Ang gawain ito, pagpalain mo ang pagtitipon na ito. Ibuhos mo yung mayamang biyaya. Pagpalain mo yung mga salita sa hapong ito, O Diyos. Sa iyo ang papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpak pa pa rin sa Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago tayo maupo, mga kapatid, basahin muna natin ang salita ng ating Panginoon. In Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3, mga kapatid. Mapalad ang taon, verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. Verse 2, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. In verse 3, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon na may hindi malalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Amen? And Psalm 73, chapter 73, verse 2. Amen. Napakaganda rin po ng sinabi, mga kapatid. Ngunit Okay, 73, verse 2. Ngunit tungkol sa akin, ang mga pako'y halos na hiwalay, ang mga hakbang ko'y kamunti ng nangadulas. Hallelujah, thank you, Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, at kayo po'y malayang makakapo, mga kapatid. Amen, praise God. Hallelujah, thank you, Jesus. Sabi diyan, mga kapatid, ngunit tungkol sa akin, ang mga pako'y halos na hiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng nangadulas. And pwede mo basahin natin sa English. English. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well night sleep. Praise God. Amen. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, watch your steps. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, ibalik natin doon sa Psalms 1. Amen. Napakagandang sinabi rin doon, mga kapatid, na kailangan nating bantayan ang bawat hakbang ng ating mga paa. Amen? Not only and literally, amen, but our character. But our attitude. How we speak. Amen. Ang sabi niyan, blessed the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, tayo po ay inalisan na natin, galing na tayo doon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon, bantayan natin ang ating mga lakad. Amen? Amen po ba, mga kapatid?
bantayan po natin ang ating mga lakad sa Panginoon. Ang ating kinikilos, ang ating mga ginagawa. Yes, alam natin na nandyan ang Diyos sa buhay natin. Nalalaman ng Panginoon lahat ng bagay. Pero minsan nagiging kampante tayo mga kapatid. Kung hindi tayo magiging maingat, pwede tayong maligaw. Kung hindi tayo magiging maingat, pwede tayong manisip, mga kapatid. Nanuha natin. Kailangan natin bantayan. Amen? Watch our step. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, an act or instance of carefully observing someone or something over a period of time. Amen? Kumbaga sa sinaing lagi mong babantayan. Amen? Para hindi masunog. Right? Magaling. Praise the Lord. Tansyado na. Praise God. Laging babantayan. Ang sabi nga ni Sharon Cunita. Sorry. Praise God. Balutin mo. Ang sabi nga ni Sharon Cunita, mga kapatid, bago mo sabihin ang isang salita, pag-isipan mo ng 1,000 beses. Sabihin, or pwedeng 100 times na pag-iisipan mo bago natin sasabihin. Bago natin bibitawan. Amen? Kaya, alam niyo ang kaaway, mga kapatid, nandyan siya sa paligid-ligid lang. Nasa paligid-ligid lang. No? Ang sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 8, like a roaring lion. Ang sabi diyan, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Naghahanap siya ng masisila. Alam niyo, mga kapatid, kahit Kristiyano tayo, hindi tayo exempted dyan. Mostly, ang binabantayan ni Satanas ay ang mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ay, tingnan mo nga. Lazada? Pali muna, kasi may... Ano yun? Lazada. Kailangan natin bantayan. Baka... Brother Luz. Sa akin, I love... Bayaran mo muna. Bayaran. Praise the Lord. Ano yan? Yung ano natin, sakosi. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, sabi ko nga, ayan na nga, ayan sakosi yan. Galing China yan. Oo, yan. Alam niyo, mga kapatid, sabi nga, tayo po yung endangered species. Hindi yung magkain po. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay kumbaga sa mga endangered. And also, the leaders, the pastors, the Christian, amen, yun yung pakay ni Satanas. Sabi ng John chapter 10 verse 10, na parito siya para sirain, magsira, mangwasak, pumatay. No? Yun po yung pinakang pakay ni Satanas. Manira, mangwasak. Kaya kailangan natin maging maingat, maging vigilant. Nanawa po natin, mga kapatid. Huwag tayo maging panatag na Kristiyano tayo. Yes, kilala natin si Jesus. But, kailangan natin patuloy na magpakapuspos
na walang penetration ng kaaway ang makapasok. Amen? Kaya mga kapatid, bantayan po natin ang ating mga lakad. Sabi dito, something over a period of time. No? Kaya alam nyo mga kapatid, minsan kapag the more na tumatagal na tayo sa pananampalataya sa Panginoon, parang nagiging easy na lang yung isang bagay. Pero kailangan natin maging vigilant. Dahil ang kaaway, katulad sa isang leon na umuungal, numaatungal mga kapatid, naglalakad siya, naghahanap siya ng masisila niya. No? Kaya tayo mga kapatid, magpakatapang tayo, magpakatibay tayo sa salita ng Panginoon, sa paglingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, maging mapagbantay tayo mga kapatid. Kasi ang kaaway, ang gusto niya, in John chapter 10 verse 10, mangwasak, mangsira, pero ang Panginoon na parito para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Para bigyan tayo ng kasaganaan. Amen? The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Sabi ng Panginoon, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen? Si Kristo mga kapatid na parito para bigyan tayo ng buhay at bigyan tayo ng tunay na kasaganaan mga kapatid. Pero ang kaaway, nagbabantay siya, lalo na especially sa ating mga Kristiyanong mananampalataya. Nanawa natin mga kapatid. Amen? Kaya maging vigilant tayo. Amen? Maging warriors tayo mga kapatid. Patuloy nating bantayan ang ating pananampalataya. Kung ito ba ay nasa tama pa, ito ba ay nasa kalooban pa ng Diyos, mga kapatid. Kasi minsan, ang isang taong ligaw na, ang isang taong deceive na, hindi niya na alam na siya'y naliligaw. Hindi niya na alam na siya'y deceive, mga kapatid. Yes, they have a word of God. Kahit deceive na, kaya pang mangaral. Kahit deceive na, gusto pang mangaral, mga kapatid. Pero, ang sabi ng Panginoon, be vigilant. Amen? Maging mapagbantay tayo sa lahat ng panahon. Sabi nga ni Brother Joel, kailangan bantayan ang sinaing para hindi masunog. Amen, Brother Joel? Pero tansya na po yan. Pero huwag ka pa rin maging kampante. Dahil lagi kang may kausap, delikado. Pwedeng masunog, yun lang. Amen? Yes, di ba? Minsan, parang namamaster na natin ang lahat ng bagay. Katulad sa, parang sa isang instrument, sa isang gamay na natin. Kahit nakapikit ka, kaya mong tumugtog. Kahit sagdanan, tumatawid ka, kahit nakapikit ka, alam mo na yung step, mga kapatid. Pero maging maingat pa rin tayo. Amen? Sa bawat hakbang natin, buhay natin ang nakataya. Amen? Buhay natin ang nakataya. Kailangan natin maging maingat, maging mapagmatyag. Pagmatyag, mga kapatid. Bantayan natin lahat. Your personal devotion. Amen? Your personal relation sa ating Panginoon, bantayan po natin. Nagpipray ka pa ba? Nagpipray pa ba ako? Bago kumain, bago matulog, bago umalis, kailangan mayroon po tayong kapangyarihan ng prayer. Mayroon tayong pananalangin sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ng mga kapatid, watch your words. Ano man ang sasabihin mo, ano man ang ibabato mong salita, kailangan pag-iisipan natin ng ilang beses. Kasi pwede tayong mapahamak sa pamamagitan ng ating sinasabi. Kung hindi ito maganda, kung hindi ito nakakaayos sa Panginoon, pwede tayong maimpyerno, pwede tayong mapahamak. In Matthew chapter 12 verse 35, mga kapatid, sa Tagalog na lang po. Ang mabubuting tao sa kaniyang mabubuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. Next, ang sabi dyan sa 36,
at sinasabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. In 37, napakagandang sinabi niyan. Sapagkat sa iyong mga salita, tayo yan mga kapatid, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Hahatulan tayo. Kaya bantayan natin ang bawat salita na sasabihin natin. Amen. Sabi nga dito, what's your step? Kung ito ba ay may tatapakan ka ba? O wala na, mga kapatid. Kaya nga mag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ni numan. Praise God. What's your word? Hallelujah. The battle. Kaya nga ito po mga kapatid, mayroon po itong labanan. The battle with the tongue. No? Ang dila na lagi kong sinasabi, ito yung bagay na unang-unang pinakialaman ng Diyos sa atin na tayo nagsalita ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, kinontrol ng Panginoon. Hindi ng sarili mo, kundi ng Holy Ghost. Hindi natin alam, hindi natin kontrolado nung tayo nakareceive ng Holy Ghost. Amen. Yun po yung tayo ay tumanggap ng Banal na Espiritu. In James chapter 3 verse 8, mga kapatid, James chapter 3 verse 8, datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga. Grabe. Na puno ng lasong nakakamatay. Diba? Ang dila po mga kapatid ay katulad sa isang timon ng isang malaking barko na kaya niyang palikuin, kaya niyang i-direct mga kapatid kung saan niya gustong dalhin. Nanuwa po natin mga kapatid, ganun po ang dila. At ang dila, sabi dyan sa James mga kapatid, kayang magpaalab ng malaking sunog, magpaalab ng malaking gulo, magpaalab ng malaking galit mga kapatid. Kaya nga ito po yung sinasabi natin na unang pinakailaman ng Diyos sa atin. Amen? Kinontrol ng Panginoon nung tayo na Holy Ghost. Hindi tayo nagsasalita sa pamamagitan ng ating, hallelujah, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya ito mga kapatid, ipasakop natin ang buhay natin sa Panginoon sa iyong manguna sa atin upang sa lahat ng sasabihin natin. Amen? Ang sabi ng John chapter 14, mga kapatid, verse 26, na ang Banal na Espiritu ang mangunguna sa atin, ang magagabay po sa atin. Tingnan mo niyo po mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. 14:26. Datapwat ang mga aliw sa mga katuwid bagayang Espiritu Santo. Nasusugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay. Amen. At magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ang Banal na Espiritu. Kaya nga, napakaganda. Makinig lang tayo ng makinig. I-absorb lang natin ang i-absorb ang Word of God. Amen. Pagdating ng panahon, ang Banal na Espiritu ang magpapaalala po sa atin. Nang lulupaypay ka, pero salamat sa Diyos, may Word of God ka na nanggaling sa Panginoon. Ang Holy Ghost ang magpapaalala po sa iyo na hindi tama yung ginagawa natin. Hindi tayo, wala tayo sa kalooban ng Diyos. Itatama po tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Amen? Guard your words. Amen? Holy Spirit. Amen. Ito po mga kapatid, yung sinasabi natin na kinontrol ang ating mga dila. Kaya nung sabi ng Acts chapter 2 mga kapatid, pinagkaloob ng Banal Espiritu o nagsalita ng iba't ibang wika. Hindi sa pamamagitan ng kanilang kaalaman o ng kanilang sariling lingwahe, kundi ayon sa kaloob ng Banal na Espiritu. Ano po natin mga kapatid? Ang pangalawa mga kapatid, kung what's your action? Amen? Action natin. Bantayan natin, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sapagkat
Tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Nanawa natin, mga kapatid, napaganda. Yung action natin, depende sa action natin. Pwede kang malangit, pwede kang mahimpyerno. Depende sa ginagawa natin. Depende sa action natin, mga kapatid. Kaya kung hindi natin babantayan, mawala tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin bantayan yung bawat galaw natin, yung bawat action natin, bawat hakbang natin. Kailangan ito po accurately sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin. Hallelujah ang ating Panginoon. Praise God. Kailangan anumang ginagawa natin, ito po ay nasa kalooban. Ito po ay nasa pangalan ng Panginoon. Colossians chapter 3 verse 17, mga kapatid. Ano man ang inyong ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Lahat, mga kapatid. Praise God. Ano man ang gagawin natin? Praise God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise God. At hindi tayo maliligaw dahil si Kristo. Amen. Siya po ang mag-iingat sa iyo, sa atin, magbabantay sa atin. Pag may word of God tayo na nasa tamang kalooban ng Panginoon, hindi tayo maliligaw sapagkat ito po ay mapa ng ating mga buhay, the Word of God. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Kaya tayo po, mga kapatid, hallelujah, mag-ingat. Ano man ang hakbang, ano man yung action. Ano po ang sabi ng 26 ng Matthew 26, verse 41, watch and pray. Ang sabi po dyan, sa Tagalog na lang, sa Matthew 26 verse 41, ito po kapag overnight, ito po yung lagi niya. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tuksok. Kaya delikado kapag hindi na tayo nagpipray, wala na yung Word of God. Amen? Hindi na tayo nagbubulay-bulay ng Word of God, pwede tayong maligaw. Sabihan kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Yes, napakahina ng laman. Onting distract ng laman. Pero, ang Banal na Espiritu, kung ipapasakop natin ang buhay natin sa Diyos, siya ang magtuturo sa dapat nating gagawin. Siya ang magtuturo sa dapat nating sasabihin, sa dapat nating gagawin, mapatid sa lahat ng buhay natin. Ang Banal na Espiritu ang magpapaalala ng Word of God sa atin. Amen? Praise God. Kaya tayo po, mga kapatid, hindi tayo magiging lugi kapag tayo po ay umasa sa Panginoon. Pero pag tayo umasa sa ating sarili, delikado na po yan. Amen? Tayo po mag-rely tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-rely sa ating sariling katalinuhan, sa ating sariling lakas, sapagkat wala po tayong magagawa kung wala ang pangunguna ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Amen? Ang sabi ng mga kapatid, pangatlo po, watch your thought or mind. Yung mga iniisip natin. Amen? Philippians chapter 4 verse 8. Lahat ng nasa kaisipan natin, bantayin po natin. Kasi pwedeng, pag hindi natin sinurrender lahat ng mga karumihan, pwedeng lumabas yan, pwedeng lumabas pagdating ng panahon. Magising yan, mga kapatid. Kaya pag hindi natin sinurrender lahat, pwede pong bumalik, mga kapatid. Basta gawin natin, isurrender natin lahat, isuko natin lahat sa Panginoon. Amen. Sabi po diyan, mga kapatid, sa katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung anumang kagalingan, at kung anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Next po, mga kapatid, verse 9, sabi po dyan, mga kapatid, ang mga bagay na inyong natutunan, natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Amen? Yung example ng Panginoon. Kaya mas maganda basahin natin yung buhay ng Panginoon, mga kapatid.
At ang Diyos ng kapayapaan, sabi niyan, ay sa inyo. Amen? Sa atin ang Diyos ng kapayapaan kapag tayo po, hallelujah, nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin, hallelujah, ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. I-rely po natin ang sarili natin, iniisip natin, gawa, action natin, mga kapatid, yung ating words, yung ating action, yung ating thoughts, mga kapatid, we need to guard, mga kapatid. Bantayan po natin. Amen? Ang sabi dito, mga kapatid, for the last one, di ba? What's your character? Yan. Pag tayo po ay hindi naging maingat, minsan doon tayo babanatan ng kaaway. Yung character natin. Pag ikaw ay matampuhin, doon ka babatuhan ng maraming mga asar. Yung mga asar sa buhay mo. Itetest ka sa character mo. Mag-sol-sol sa'yo. Praise God. Kaya, sabi ng Galatians chapter 5, kailangan natin ng fruit of the Spirit. Pinakang dyan, yung love. Kung wala ang love dyan, wala na rin yung lahat. Wala nang saysa yung lahat. Yung iba. Number one talaga love. The greatest for all. Of all, love, mga kapatid. Amen? For the last one, mga kapatid, sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, guard your heart. Amen? Dahil ito po ang puso natin. Sabi ng Jeremiah. Tama ba? Jeremiah? Na ang puso ay mandaraya. 17 verse 10, tama? Mamaya basahin natin. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Hindi lamang, mga kapatid, literally, kundi bagkus spiritually. Bantayan natin, mga kapatid. Baliktarin natin. Hindi lamang spiritually, kundi pati physically. Bantayan natin ang ating puso. Baka yan ay may bara-bara na. Nanuwa natin, mga kapatid. Ingatan natin. Praise God. Ingatan natin ang puso natin. Yan po ay dinadaluyan ng buhay. Nasabi ko kanina, Jeremiah 17 verse 9. Tama? Sige nga po, Sister Divine. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama. Sinong makakalam? Mag-ingat tayo, mga kapatid. Ang puso natin minsan, nakala natin tama pa. Pag sinun, kaya nga, minsan may mga sinasabi na ba sa mga pelikula, diba? Aware na rin tayo sa mga ganyang pelikula. Mga sinaunang pelikula, mga Lito Lapid, mga Roddy Fernandez, diba? Mga ganyan mga pelikula. Ano ba yung susundin mo? Puso o isip? Diba? Praise God. Pero pag puso, sabi ng Bible, ito ay mandaraya. Akala natin yung puso kasi madaling madisip eh. Pinakitaan ka lang ng maganda, pinakitaan ka lang ng kabaitan, pinakitaan ka lang ng mga pleasing pleasing na basta maganda, mga kapatid, sa paningin mo, mabait, masipag, diba? Naging na tayo. Kaya bantayan natin. Guard our hearts. Amen? Bantayan natin. Also, sa atin, mga kapatid, mostly, mga Kristiyano, bantayan natin. Kasi tayo yung target ni Satanas. Tayo yung target ng kaaway. Naunawa po natin, mga kapatid. Kaya sabi ng John chapter 10, verse 10, yung binasa natin, na parito siya para mangsira, magnakaw, mangwasak. Yun yung gusto niya. Especially sa mga Kristiyano, yun yung gusto niyang gawin. Kasi yung mga nasa labas, wala na siyang pakialam yan eh. Bakit? Sa kanya na yan lahat. No? Kaya tayo po yung kailangan natin bantayan natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Amen? Pag sumikapan nating maging matatag. Sabi nga nun, sa Ephesians, be strong in the Lord and the power of His might. Be strong.
Amen? Magpakatibay tayo, magpakatatag tayo, mga kapatid. Amen? Magpakalago tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ito po yung magiging weapon natin pagdating ng panahon, mga kapatid. Kapag ang kaaway ay nandyan na ng titempt ng mga kapatid, like Jesus, mga kapatid, nung siya ay tinukso, mga kapatid ko, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Alam mo naman na fasting siya, siyempre, matitempt siya, mga kapatid, pero hindi pa rin nagwagi ang kaaway. Sabi ng Panginoon, salita din ng Panginoon, hindi nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. O sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Mapapansin natin sa chapter 4 ng Matthew, Word of God yung kanilang ginamit, mga kapatid. No? Kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat sinabi ng Psalms 91 na aalalayan ka ng iyong mga anghel na huwag matisod sa bato. Sinagot din siya ng Panginoon. Huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Yung isa, huwag mong tanging Diyos ang sasampayin mo. Siya lang ang paglilingkuran. Amen? Kaya wala mong nagawa ang kaaway, mga kapatid, dahil yung salita ng Diyos ay epektibo kapag tayo po, mga kapatid, ay nagpasakop at ginawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Guard our hearts! Amen? Watch our step. Watch your words. Watch your action. Amen? Watch your thoughts. Ano pa? Watch your character. And last, watch your heart. O guard your hearts, mga kapatid. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, huwag tayong maging panatag na. Huwag na tayong maging kampante. Kundi itong panahon, na tayo po ay nasa huling kapanahunan na, kailangan i-secure na po natin ang ating relasyon sa Diyos. I-secure na po natin ang ating pananampalataya. Kailangan ang pundasyon natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Kailangan ang pundasyon, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong magpalinlang. Huwag tayong magpadaya. Praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Tayo. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Maraming Kristo, mga bulaang Kristo. Magpapakilalang Kristo at ililigaw ang marami. Take note, mga kapatid, hindi lamang mga unbelievers ang ililigaw. Pwede pang maligaw yung mga Kristiyanong hindi puspos ng banal na Espiritu. Hindi puspos ng Word of God. Hindi lumago sa Word of God. Pwede pong maligaw, mga kapatid. Kaya hanggat narito tayo sa dambana ng Panginoon, narito tayo, amen, sa gawain at sa simbahan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magpakapuspos tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Kaya tayo, mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso. Dahil, hallelujah, ito po, mga kapatid, ay target ng kaaway. Hayaan natin ipasakop ang puso natin. Bantayan natin sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Guard our thoughts, our action. Hallelujah, our words. Guard our hearts, mga kapatid. Hallelujah, dahil ito po, mga kapatid, ang ginagamit natin para mahalin ng Diyos, para paglingkuran ng buong puso, ibigin ng Diyos ng buong puso at lakas. Hallelujah, thank you, God. Palakpakan natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's open our hearts.
once again. Oh, let's open our hearts in the name of Jesus. Let's open our hearts. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, we stand before you, God. Hallelujah, and I pray, Lord Jesus, guide us. Hallelujah, we submit ourselves to you, Lord, and to your will, oh God. Hallelujah. Hallelujah, we can do nothing without you, Lord. We can do nothing. We need your spirit. We need your words, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's prepare our hearts, Lord. Hallelujah. Guide us, Lord, in the name of Jesus. Let's open our hearts, mga kapatid. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, let's surrender all. Submit our hearts, our life, our minds to God. Isagong natin sa Panginoon lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon. Yes, we are not perfect. Amen. But by the grace of God, amen, tayo po ay lalakad sa katotohanan, lalakad tayo sa kalooban ng Panginoon by the help of our Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on. Come on, Jesus. Hallelujah. God, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. We magnify your name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Isa pa mga kapatid, let's song. Hallelujah. Yung song mga kapatid, ang puso ko'y dinudulog siya. Hallelujah. Let's sing the song, puso ko'y dinudulog siya. Thank the Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y dulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Papuri pa
Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa puso at isipan namin. Maghari ka, Panginoon. Jesus, hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa aming puso. Maghari ka sa aming buhay. Sa aming kaisipan, Panginoon. Lord, guide us. Hallelujah, by the power and authority. In the name of Jesus, hallelujah. Pagpalain mo yung mga anak. Pagpalain mo yung mga anak, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na maganap namin, Panginoon, ang kalooban mo. Maganap namin, magawa namin, masunod namin, Panginoon. Praise God, help us, God. Hallelujah, sa bawat hakbang ng aming mga paa. Dalangin ko, Diyos, na yung mga salita ay naroon, Panginoon. Sa bawat bugkas ng aming mga bibig, labi, Panginoon, ay ang salita mo, ang iyong pangalan, ang maluluwalhati. Sa bawat hakbang, Panginoon, sa bawat action, bawat iniisip namin, sa bawat, hallelujah, gawa ng aming mga buhay, Panginoon, ikaw nawa ay naroon na mapasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa hapong ito. Mula kaninang umaga, hallelujah, at hanggang sa mga oras na ito, ikaw ay patuloy naming pinapasalamatan, niluluwalhati. I pray, hallelujah, na yung mga anak, patuloy mong bigyan ng kalakasan, kalusugan, hallelujah, gawad mong mayamang biyaya, and breakthrough, promotion, Panginoon, kalusugan, kalakasan, igawad mo po sa bawat isa. Thank you, Lord. I pray sa mga patiran namin na wala, ikaw, Panginoon, ang mag-ingat, ang gumabay, hallelujah, magbigay ng protection sa kanila. God, I pronounce blessing sa bawat isa sa amin, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord.